Gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kasi sa Chief PNP. Alam naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. So, ibig sabihin, dapat lumakas Yan po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na at least may mga na-deployed po sa mga kalsada, no, sa palengke or saan man po na nakikita po ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung ating mga lalo-lalo na sa gabi, yung mga umuuwi po na galing trabaho, madaling araw, no, at least marami pong kumbaga nagtitiwala na naman, no, dahil dati nga po sinasabi nila sa panahon ni Duterte ganyan-ganyan, mas kinakatakutan pa dahil nga po baka mapagkamalan kang drug addict, no, hindi katulad sa panahon ni PBBM at sabi nga ni Torre di umano, mga kababayan, na huhulihin walang mamamatay, no, pero lang kung lalaban ka, no, at may due process na tinatawag na pag hinuli mo, no, yun, may proseso, due process na tinatawag, hindi basta papatayin, no, basta hindi lang lalaban, di ba? Pero kung lalaban naman daw, ibang usapan naman yun, di ba? Kaya napakagaling ni General Torre at sabi nga dito, no, mukhang natakot na itong ating mga drug addict, mga kababayan. Hindi lang drug addict, no? Dahil bakit, mga kababayan, kung talagang patuloy na ipapatupad po itong deployed ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar, sa palengke or kung saan man pong naglalakad-lakad sila, 'di ba? Nakikita ng taong bayan, at least mas komportable po ang ating mga kababayan. Dahil 'di ba? Mas nagkakaroon po ng kumbaga tiwala ang taong bayan na pag lumabas ako ng ganitong oras, no, wala nang kakatakutan na holdupper, no, or kung ano man mga krimen dahil may mga nakikitang pulis. At kung wala man makita, mga kababayan, tumawag lang kayo sa hotline nila na napakabilis po umaksyon, within 5 minutes siguro nandiyan na kaagad, mga kababayan. So grabe, ito po yung ni General Torre. Pakinggan natin. Huwag sa aircon. Nothing. No. Baka bata man niya, matanda, pwedeng takbuhan ng pulis. Yes. Mga pulis, may nangyayari yung krimen dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat, huwag kalimutan, buhay ang 911. 911, mga kababayan, ha? Police assistance. Ito na yung ginagamit. Subukan niyo po tumawag sa 911. Ayan. Sugpo ng krimen. Yes, sir. Sir, ano yun? 24/7 ba ang police presence natin? 24/7 ang police presence, especially dito sa Metro Manila. Grabe. 24/7? 8 hours per day ang duty. 8 hours per shift ang duty natin. Pagkatapos mga tao natin magtatrabaho ng 24 hours ang shifting nila. Grabe, so that no? kahit alas 4 ng umaga, kahit alas 3 ng umaga, alauna, alas 2, tanghaling tapat, alauna ng hapon, tirik na tirik ang araw, ang pulis natin ay 100% ang kanilang. Sa gabi naman, yung mga tinutugunan natin, yung mga community, yung nagtatrabaho sa mga call centers. Yes, kasama Yes, din isa sir, yan. nagtatrabaho sa call center because Manila, it never sleeps. Hindi natutulog ang Manila. Next to ask, Ms. Diba? Halili. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan, na nababalik ang tiwala ng taong bayan, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho po ng call center, mga madaling araw po umuuwi yan, no? At yung iba pumapasok pa lang ng madaling araw. Ganun po yung hinanaing ng taong bayan na sana, no, na maibalik po yung talagang peaceful sa mga kababayan po natin na walang krimen sa ganyan madaling araw, no, walang manghuhold up, walang mga patayan na mangyayari dahil nga po, no, andyan po naka-duty ang mga kapulisan, no. Biruin nyo 24/7, sabi ni General Torre, mga kababayan, no. Grabe, napakagaling. Kaya yung mga gumagawa po ng masasama, nako, mag-ingat-ingat kayo dahil nanigurado may kalalagyan kayo, mga kababayan. 24/7, no? Talagang masasabi natin na nagtatrabaho po ang mga kapulisan at makikita natin sa lansangan. Okay? So, ayan, mga kababayan, pakinggan po natin, mga kababayan.